Sa puntong ito, makakausap natin si Albay Governor Joey Salceda. Governor Salceda, magandang tanghali po. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali po, Rafi. Opo. Kumusta po yung isinasagawa ngayong forced evacuation sa mga residenteng nakatira malapit dun sa Bulkang Mayon? We gave them 24 hours to complete the process. Basically, yung 2,800 doon po sa kabila, wala ko dito sa Bunganga. That's basically sa likod sa Bako at sa Malilipot. Dito naman sa Bunganga mismo, 7,657 families ang ino-order namin compulsory evacuation. Pero doon sa loob, forced evacuation po ng 2,898 families. Paano po yung ginagawa niyong paghahanap sa kanila? Kasi I'm sure meron pong mga naroon sa kanila mga sakahan. So isa-isa ho ba silang pinupuntahan ngayon ng mga tauhan ng provincial government o ng lokal na pamahalaan na governor? Kagabi pa po kami nagsimula sa Ginubatan po, tapos na. Pinovertan mo pangapon ng GMA. Tapos na po kami sa Ginubatan. So, mabilis naman po to. Importante lang, ma-identify yung risk. So, pinag-usapan kanina po, ano po yung mga pinag-aandaan namin. Sabi po kasi ng people sa amin, ito ay isang eruption na mas malakas kaysa 2009. Kinover po yun ni Marie. Opo. Pangalawa, na ito ay puputok within weeks. So, given those scenario na mas malakas kaysa 2009 at saka within weeks, so nag-decision po kami na ilikas na napersahan yung mga nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at kung 6 to 8 extended high risk zone na mas marami po yan po yung 7,657 families. All told po, umaabot po ng 10,500 families po ang ililikas po namin ngayon within the next 24 hours. Opo. So, Governor, para po sa kabatiran ng ating mga manonood, pag sinabi pong mas malakas pa sa 2009 eruption, gaano po ba kalakas yung nangyaring eruption noong 2009? Nung 2009, nagbuga lang po siya ng quiet eruption, halos yun. At saka meron din siyang isang major explosion, pero hindi siya yung parang violent explosion. So yung ang ibig sabihin niya, baka magkakaroon tayo ng series ng mga violent explosion. At yun po nakasaad po dun sa alert level 3 ng people. So kailangan po mailikas sa loob po ng 6-kilometer permanent danger zone at para pasiguro, pati na po yung 6 to 8 extended high risk zone. Kung tama po lang po yan, pag pumutok pa kasi yan, may pyroclastic material at saka lava flow. Ang kinakatakutan namin ay yung pyroclastic material. Pag yan po bumuga at nasa loob ka, that is 1,200 Fahrenheit running at 500 kilometers per hour. So, if you're inside the danger zone, sure enough po dead. And there's no rescue when the volcano is erupting. Opo. At anong direksyon, Governor, anong direksyon daw po ang sinasabi ng FIVOX na pwedeng... Dito po, southeast pa rin. Southeast pa rin po. Papunta pa rin yung Bunganga po, doon sa Bunga Gali po pa rin ang sinasabi po. Bunga at Kabuyuan Gali, sabi po ng FIVOX. Kung tama po, papunta po dito, Legazpi, Daraga Legazpi and Santo Domingo. Yan pa rin po yung direksyon. Kung natatandaan ko po, Governor, noong 2009, ito po yung marami pang mga turista dyan sa Legazpi para panoorin yung eruption. So, ito po ganun din po ngayon. Mas marami na yung turista kaya sa evacuee. So, pero definitely po, tigil po lahat. As a disaster manager, I don't encourage that kind of tourism, but I cannot prevent it either. So, we're putting up po viewing sites that are safe. Kasi may mga magugulo talaga na malilikot na gustong pumasok. So, nauubos ang hours namin kasi kung isa nawawala sila sa loob ng forest ng Mayon, so pati sila kailangan pa i-rescue. So ano pong action ngayon ng local pamahalaan ng Albay para sa mga pasaway na ito na sinasabi niyo lumulusot sa mga checkpoint papasok sa danger zone? Well, ano na lang, patience na lang po. Talagang we just rescue them. Meron ho ba kayong panawagan doon sa mga turistang gusto pa magtungo dyan
para panoorin itong sinasabing pagputok nga ng bulkan Alam ngayon, ko, Governor? naiintindihan, well, disaster tourism is not a sponsored or an encouraged activity of the provincial government of Albay. But since we cannot prevent you because there's a fatal attraction to an erupting volcano, so we just ask you to please, dun lang po kayo sa mga safe na viewing sites. Don't venture into the 6 kilometer. Kasi yung iba gusto makita talaga yung lava kung saan nakakarating eh. So, doon nagsisimula po ang problema ko. Kasi kung minsan nawawala sila at kailangan pa sila i-rescue. Nangyari po yan 2009, yung mga French journalists saka yung Japanese TV crew. So we needed to rescue them from the forest of Maynila. Bagamat sinasabi niyo po na hindi sponsored o hindi niyo ini-encourage yung disaster tourism, pero since marami nga po nagpupunta dyan, meron ho ba kayong balak na kumbaga i-organize na lang sila para hindi na sila magtungo sa loob at magpaliw? Yun nga po. Sineset na po namin yung parang advisory kung saan ang mga safe viewing sites like Lincoln Hill, Kitwinan Hill, at dito po sa Lidong Padang area ng Legazpi. So we're telling them where is the best site habang bumababa po itong. Right now, it's already incandescent. Ito po yung mga nalalaglag na yung ang tawag mo din sa mountain. Doon sa lava dome po, mukhang naglalaglag na po yung lava dome. So effectively, Mayon is in a quiet eruption already. So it is a sight to behold at night. So alam ko paggabi, ang dami namin pong turista. At sa ngayon po, tuloy pa rin po yung mga flights papasok po ng Legazpi. Hindi naman, wala naman interruption. Never in the history ng Legazpi Airport has there been any cancellation or closure of airport due to volcanic activity. Wala po. Kasi it's 18 kilometers away. At saka kung magkaroon man po ng eruption, basically po, mayroon pong ibang entry na ginagamit po ang CAAP para makalanding po ang aeroplano. So, it has never affected the operations po of air transport in Albay. Governor, alam naman po natin na yung Albay ang isa sa may pinakahandang lokal na pamahalaan pagdating sa disaster. Pero sa ngayon, sa punto pong ito, may panawagan po ba kayo o nangangailangan pa ba ng tulong mula sa national government? Kasi po, sinusubukan pala namin makarecover from the ENDA kung saan zero casualty, zero missing, zero death. Pero malaki po yung economic damages sa amin. Opo. So yung funds po namin probably will only last for 2 weeks. Kasi napakamahal po ng evacuation. Opo. Halos araw-araw po gumagastos kami between 3 to 3.5 million per day. Sa bigas pa lang po, umaabot na po ng 1.6 million per day ang gastos namin kasi binibigyan namin sila ng incentive na if they cooperate with the evacuation, they are given 5 kilos of rice every day na nandiyan po sila sa evacuation center. And since we have 10,500 evacuees, then dun pa lang po alam na natin na malaki ang gastos. Yung mga non-rice food items saka non-food items, katulad ng starter kits. Kasi po, kailangan po nila ng banig, ng unan, ng ano ba yung mga toiletries po siguro, opo. So basically, yung starter kit. Kasi ang ginagawa po namin, we try to comply with the SPEARS standard. I think Marisa remembers it na at least every day may 20 liters of clean water bawat pamilya. Nasa SPEARS standard po yan para as if na ang evacuation, we'll try to approximate na yung anong living conditions nila sa bahay nila, nagkataon lang na yung bahay nila, nilipat muna namin sa loob ng kampo o sa loob ng evacuation camp. So, ginagawa po natin yan. There are no community kitchens because 70% po ng role ng women is really to feed their families. So, we allow every family to cook for themselves. So, yan po yung mga challenge po sa amin. So, basically po, ang pinarating na po ng council sa OCD na baka nung 2009 po kasi umabot tayo na 185 days of evacuation.
Ngayon po, naghahanda po kami for 90. So, handa lang po kami siguro for 2 weeks. So, the rest of the 90 days, yun po ang kailangan hingi namin po ng suporta sa national government at saka sa iba po mga international aid agency. Doon po kami nangangailangan ng tulong. Kasi nga po, kanina, nirecommend po ng OCD na mag-declare na po kami ng state of calamity for the 3 cities and 5 towns and 52 barangays para po magamit na nila yung kanila pong calamity funds para masuportahan naman po yung province. Kasi ngayon, kami nagbibigay ng bigas, nagbibigay po kami ng yung 901st po dito, siya po ang nagbibigay po ng mga trucks para po sa evacuation. Okay. So, kailangan ng gasolina nun. So, kailangan po namin ng tulong para hindi na po umuwi yung mga evacuees namin. Essentially, ganun lang po. At baka patagalan po yung evacuation dito. Sige po, marami pong salamat. I'm sure may mga nakarinig po at willing pong magbigay ng tulong sa inyo dyan sa probinsya ng Albay. Maraming salamat po sa inyo, Albay Governor Thank you, Timmy. Joey Salcedo. Magandang tanghali po sa inyo.